10 taon ng pagtitipon ng mga pangarap na uwi lang sa isang gabi ng pantatraydor. Habang nagbuburda ako ng pag-ibig, binabalot na pala ako ng kanilang mga kasinungalingan. Baliw siya! Ang sigaw ng asawa ko habang yakap ang iba. Ang aking pinaghirapang burda, ginawang basahan ng biyenan kong walang puso. Sino nga ba ang tunay na baliw? Ang babaeng nagmahal ng tapat? O ang pamilyang pumatay sa aking dangal? Abangan ang aking muling pagbangon. Bitawan mo ang basahang yan, Flavia. You look like a mess. Nakakahiya ka sa harap ng mga bisita ko. Ang boses ni Julian ay tila isang malamig na patalim na humiwas sa mahalumigmig na hangin ng Grand Hall. Sa harap ng nagniningning na mga chandelier at mga matang mapanghusga ng mga alta sosyedad, naniga si Flavia sa kanyang kinatatayuan. Ang tinatawag ni Julian na basahan ay ang mantel na yare sa pinakamahusay na ren. Isang obra maestrang tinapos ni Flavia sa loob ng 6 na buwan para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Dahan-dahang ibinaba ni Flavia ang kanyang paningin sa sariling mga kamay. Mapula ang kanyang mga daliri, puno ng mga sariwang paso mula sa maghapong pagluluto sa kusina para sa piging ng pamilya Ferrer. Ang bawat hibla ng sinulid sa mantel ay hinaluan niya ng panalangin at pag-ibig. Umaasang sa gabing ito, sa wakas ay makikita ng kanyang asawa ang kanyang halaga. Ngunit ang tanging nakikita ni Julian ay ang dumi sa laylayan ng kanyang bestida at ang pawis sa kanyang noo. Julian, para sa anibersaryo natin ito. Pinaghirapan ko itong ihanda dahil akala ko hindi na natapos ni Flavia ang kanyang sasabihin. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin nang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok si Chantal Roses. Nakasuot ito ng isang makinang na pulang gown na humahapit sa bawat kurba ng kanyang katawan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ni Flavia ang babaeng ito. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niyang si Julian mismo ang lumapit dito at kinuha ang kamay nito sa harap ng lahat. Ang sakit ay hindi dumating ng biglaan. Isa itong dahan-dahang pagguho ng mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Chantal is here as my official partner for the new project. Anunsyo ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki na kailanman ay hindi nga ipinadama kay Flavia. And as for you, Flavia, you need to rest. You're acting strange again. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Flavia ang isang kakaibang pagbigat ng kanyang ulo. Ang bawat ilaw sa silid ay tila nagkakaroon ng buntot at ang mga boses ng mga tao ay unti-unting naging malabo, tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Naalala niya ang tsaan na ipinilit ipainom sa kanya ni Doña Amalia kanina bago magsimula ang party. Ang matamis na ngiti ng kanyang biyenan habang sinasabing pampakaalma yon ay tila naging isang nakakatakot na imahe sa kanyang isip. Tingnan ninyo ang aking manugang! Ang boses ni Doña Amalia ay pumailan lang, puno ng wad na pag-aalala. Sinasabi ko na sa inyo, ang pagtatrabaho ng labi sa Sung Teo ay tuluyan ng nakasira sa kanyang bait. Flavia anak, bakit mo kinakausap ang mantel? Halika na, kailangan mo nang bumalik sa iyong silid. Hindi ako baliw! Bulong ni Flavia, ngunit ang kanyang sariling boses ay tila banyaga sa kanyang pandinig. Sinubukan niyang humakbang, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas. Ang mantel na bitbit niya ay nalaglag sa sahig. Sa isang iglap, lumapit si Doña Amalia. Hindi upang tulungan siyang tumayo, kundi upang abutin ang mantel. Gamit ang isang mabilis at mapang-uyam na galaw, ginamit ng matanda ang pinongburda upang punasan ang natapon na alak sa sahig bago ito marahas na ibinato sa mukha ni Flavia. Ang amoy ng alak at ang gasgas ng ren sa kanyang balat ay naging huling selyo ng kanyang kahihiyan. Nakita ni Flavia sa pagitan ng kanyang malabong paningin ang pangtalikod ni Julian habang inaalalayan si Chantal patungo sa buffet table. Walang lumingon, walang maawa.
Ang tanging narinig niya ay ang bulong-bulungan ng mga bisita tungkol sa baliw na asawa ng mga Ferrer. Habang hinihila siya ng mga gwardiya palabas ng bulwagan, ang kanyang katawan ay tila isang walang buhay na manika. Ang bawat hila sa kanyang braso ay hindi kasing sakit ng katotohanang ang taong pinag-alayan niya ng 10 taon ng kanyang buhay ay siya ring nagbukas ng pinto ng impyerno para sa kanya. Sa loob-loob niya, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw sa gitna ng kanyang nagdidilim na diwa. Saan nga ba nagtatapos ang tungkulin ng isang asawa? At saan nagsisimula ang pagtatraidor ng pamilyang itinuring mong sarili? Hanggang kailan kailangang manahimik ng isang pusong winasak na bago ito matutong sumigaw ng katarungan? Naiwan ang mantel sa sahig, marumi at basang-basa, habang ang anino ni Flavia ay unti-unting nilamon ng kadiliman ng pasilyo. Ubusin mo ang pagkain na ito, Flavia. Masama sa isang tulad mong may sakit ang nagpapalipas ng gutom. Isipin mo na lang na ginagawa ko ito para sa kabutihan mo. Ang boses ni Doña Amalia ay puno ng peking lambing. Ngunit sa pandinig ni Flavia, bawat salita ay tila isang patak ng asido na pumapaso sa kanyang pandinig. Dahan-dahang iminulat ni Flavia ang kanyang mga mata. Hindi ang nagniningning na chandelier ng mansyon ang bumungad sa kanya, kundi ang madilim at maalikabok na kisame ng lumang bodega sa labas ng bayan. Ang hangin ay amoy lumang kahoy at amag, isang malayong-malayo na bango mula sa mga bulaklak na inayos niya para sa piging kagabi. Sinubo niya igalaw ang kanyang katawan, ngunit ang bawat kalamnan niya ay tila gawa sa mabigat na tingga. Ang sahig na semento na kanyang kinahihigaan ay sadyang napakalamig, tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Kagabi lang, ang mga kamay na ito ay naghahanda ng masasarap na putahe para sa kanyang asawa. Ngayon, ang mga kamay ding ito ay nangkiinig sa takot at panghihina, nakalapat sa maruming sahig. Nasaan si Julian? Ang bulong ni Flavia ay halos hindi marinig. Tuyot na tuyot ang kanyang lalamunan na tila dinaanan ng apoy. Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Amalia habang dahan-dahang nilalapitan ang manugang. Si Julian? Busy siya sa pag-aayos ng gulo na ginawa mo kagabi. Alam mo bang halos hindi na kami makatingin sa mga kaibigan namin dahil sa pagwawala mo? Mapalad ka pa nga dahil dito ka lang namin dinala at hindi sa isang mental hospital. Ang laki ng utang na loob mo sa amin, Flavia. Iniligtas namin ang dangal mo sa harap ng maraming tao. Ang salitang utang na loob ay tila isang tanikala na lalong humigpit sa leeg ni Flavia. Naalala niya ang 10 taon ng pagsisilbi, ang pagising ng maaga para ihanda ang lahat ng kailangan ng pamilya Ferrer, ang pagtitiis sa lahat ng panglalait kapalit ng paniniwalang bahagi na siya ng pamilyang ito. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng sakripisyong iyon ay ginamit laban sa kanya. Ang kanilang pagliligtas ay isa palang piitan na walang rehas. Kinuha ni Doña Amalia ang isang maliit na baso ng tubig at isang puting tableta. O heto, inumin mo na ito. Sabi ng doktor, kailangan mo ito para hindi ka na managinip ng kung ano-anong kasinungalingan tungkol kay Julian at Chantal. You need to sleep, anak. Sleep until you forget everything. Umiling si Flavia. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis sa takot. Alam niyang hindi ito gamot. Ito ang dahilan kung bakit tila lumulutang ang kanyang diwa sa gitna ng kadiliman. Ngunit bago pa siya makapalag, marahas na hinawakan ni Doña Amalia ang kanyang panga. Ang mga kuko ng matanda ay bumaon sa kanyang balat. Wala siyang lakas na lumaban, habang ang mapait na tableta ay pilit na ipinapasok sa kanyang bibig at ang tubig ay ibinubuhos na tila lulunurin siya. Nang makaalis ang kanyang binan, naiwan si Flavia sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng bodega. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumatagas na bubong ay tila isang dambuhala na tumatama sa katahimikan, isang ritmo na nagpapaalala sa kanya na siya ay nag-iisa na ngayon.
Ang kanyang isip ay nagsisimulang maging malabo muli. Ang mga anino sa dingding ay tila naging mga multo ng kanyang nakaraan. Hanggang kailan kailangang maging bilanggo ang isang babae sa ilalim ng bubong ng pagmamahal na puno pala ng lason? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tanong na walang sagot. Buhay pa ba ang kanyang ama sa probinsya? O tulad niya, ay unti-unti na ring pinapatay ng mga Ferrer sa pamamagitan ng pagkalimot? Sa gitna ng kanyang papadilim na paningin, isang kakaibang pangyayari ang nagpabalik sa kanyang ulirat ng bahagya. May isang anino na dumaan sa maliit at mataas na bintana ng bodega. Hindi ito ang anino ng gwardiyang itinalaga ni Amalia. Ito ay isang anino ng isang taong tila nagmamasid, isang taong may dalang lihim sa gitna ng gabi. Isang malamig na simoy ng hangin ang pumasok sa bodega at kasabay nito ang isang tunog ng tila may nahulog na maliit na bagay sa kabilang panig ng pintuan. Ang takot sa puso ni Flavia ay napalitan ng isang munting kislap ng kuryosidad. Ngunit bago pa siya makakilos, ang antok na dulot ng gamot ay tuluyan ng humila sa kanya pababa sa kailaliman ng kawalan ng malay. Pirmahan mo na ito, Flavia. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at huwag mo na ring sayangin ang oras ko. Ang boses ni Julian ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Tila hindi ang kanyang asawa na kasama niya sa loob ng 10 taon ang kausap niya, kundi isang estrangerong wala namang halaga. Nakatayo siya sa gitna ng madilim na bodega. Ang kanyang mamahaling suit ay labis na agaw eksena sa gitna ng mga nagkalat na lumang kagamitan at alikabok. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng amag. Isang kombinasyong nagpapasuka kay Flavia. Inilapag ni Julian ang isang makapal na folder sa ibabaw ng isang lumang silya na nagsisilbing mesa. Doon, nakita ni Flavia ang mga dokumento para sa pagsasali ng pagmamay-ari ng Sungteo, ang tanging pamanang iniwan ng kanyang ama na pinakaingatan niya sa buong buhay niya. Bakit, Julian? Ang tanong ni Flavia ay halos isang pabulong na daing. 10 taon akong nagsilbi sa inyo. Ibinigay ko ang lahat. Bakit kailangang pati ang suungthiw ng tatay ay kunin mo? Iyan na lang ang natitira sa akin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Julian habang dahan-dahan siyang lumalapit. You don't understand, Flavia. In your current mental state, you're a liability. Ang Sungtheo ay malulugi lang kung hahayaan namin sa mga kamay mo. Chantal can manage it better. She has the connections, the vision. Ikaw? Hanggang dito ka na lang. Lumuhod si Julian sa harap ni Flavia. Ngunit walang pagmamahal sa kanyang mga mata. Sa halip, hinawakan niya ng mahigpit ang nanginghinig na kamay ni Flavia at pilit na ipinahawak dito ang isang pluma. Ang dulo ng panulat ay tila isang matalas na timit na natusok sa palad ni Flavia. Huwag mong kalimutan, Flavia, ang tatay mo sa probinsya ay umaasa sa suportang pinapadala ko. Pagpapatuli ni Julian, ang kanyang boses ay bumaba sa isang tono na puno ng banta. One word from me, and the medicines for his heart will stop arriving. Gusto mo bang mamatay ang tatay mo dahil lang sa katigasan ng ulo mo? Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na nagpaguho sa huling depensa ni Flavia. Ang kanyang ama, ang tanging dahilan kung bakit tinitiis niya ang lahat ng sakit. Ang imahe ng kanyang matanda at may sakit na ama ay naglaro sa kanyang isipan, sapat na upang manghina ang kanyang paninindigan. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, dahil sa luhang pilit na pinipigil, dahan-dahang gumuhit ang dulo ng pluma sa ibabaw ng papel. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila pagdanak ng dugo mula sa kanyang sariling dangal. Nang makuha ang kailangan, mabilis na tumayo si Julian at inayos ang kanyang kurbata. Walang lingon-likod siyang naglakad patungo sa pinto. Tila ba ang silid na kinaroroonan ni Flavia ay isang lugar na puno ng nakakahawang sakit. Eksaktong paglabas ni Julian, pumasok naman si Doña Amalia. May bitbit itong isang sobrang puti. Isang liham na halatang galing sa probinsya. Nakita ni Flavia ang sulat kamay ng kanyang ama sa ibabaw ng sobre. Ang kanyang puso ay tumalon sa pananabik,
Isang munting pag-asa sa gitna ng impyerno. Nay, ang sulat ni tatay, pakiusap, ibigay niyo sa akin. Pagmamakaawa ni Flavia habang pilit na gumagapang patungo sa biyenan. Tiningnan lamang siya ni Doña Amalia nang may pandidire. Kinuha ng matanda ang isang lighter mula sa kanyang bulsa at sa isang iglap, ang apoy ay sumiklab, nilalamon ang sulok ng sobre. Pinanood ni Flavia ng may panlulumo kung paano dahan-dahang naging abo ang mga salita ng pagmamahal ng kanyang ama bago pa man niya ito mabasa. Ang mga baliw ay hindi na kailangang makatanggap ng balita mula sa labas, Flavia. Malamig na sabi ni Doña Amalia habang hinahayaan ang huling bahagi ng susunog na papel na mahulog sa sahig. Kalimutan mo na ang nakaraan. Dito ka na lang hanggang sa mawala ang lahat ng natitirang bait sa isip mo. Naiwan si Flavia na nakatingin sa tumpok ng abo sa sahig. Ang huling mitsa ng kanyang pag-asa ay tila sumama sa usok na unti-unting naglalaho sa hangin. Ngunit sa ilalim ng kanyang sakit, isang banyaga at matalim na pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Isang apoy na mas mainit pa kaysa sa apoy na sumunog sa sulat ng kanyang ama. Ang kadiliman sa loob ng bodega ay hindi lamang kawalan ng ilaw. Ito ay isang mabigat na kumot na tila gustong sumakal sa bawat hininga ni Flavia. Sa bawat oras na lumilipas, ang kanyang diwa ay tila isang kandilang unti-unting nauubos ang metsa. Ang epekto ng gamot na ipinilit sa kanya ay nanginghibabaw, kinagawa ang kanyang mga alaala na tila mga aninong mabilis na naglalaho sa dilim. Ngunit sa kabila ng lahat, ang hapdi sa kanyang puso dahil sa sinunog na liham ng kanyang ama ay nananatiling buhay. Isang sugat na ayaw maghilom. Nakalubog ang kalahati ng kanyang mukha sa malamig na semento nang makarinig siya ng isang bahagyang kaluskos mula sa ilalim ng pintuan. Hindi ito ang mabigat na yabag ng gwardiyang si Cardo na madalas ay nananakot sa kanya. Ito ay isang tunog na tila maingat na pag-usad, parang isang lihim na ayaw mabunyag. Isang maliit na plastik na lalagyan ang dahan-dahang itinulak papasok sa siwang sa ilalim ng pinto. Kasunod ang isang piraso ng papel na nakatiklop ng maayos. Gamit ang natitirang lakas ng kanyang mga nanginginig na braso, gumapang si Flavia patungo sa pintuan. Ang bawat sentimetro ng pag-usad ay tila 1 kilometro sa kanyang pakiramdam. Nang maabot niya ang papel, dahan-dahan niya itong binuksan sa ilalim ng manipis na sinag ng buwan na tumatagos sa mataas na bintana. Alalahanin mo ang iyong ama. Hindi ka nag-iisa. Huwag mong lunukin ang kanilang mga lason. Lumaban ka. Ang mga salitang iyon ay tila isang baso ng malamig na tubig sa gitna ng nagbabagang disyerto. Hindi makapaniwala si Flavia. May nakakaalam ng kanyang kalagayan. May isang taong nagtatangkang abutin siya sa gitna ng kanyang pag-iisa. Ang sulat kamay ay matikas, ngunit may bakas ng pagmamadali. Binuksan niya ang lalagyan ng pagkain. Ito ay kanin at ulam na tila kaluluto pa lamang, malayo sa mapanghing lugaw na madalas ibigay sa kanya ng mga Ferrer. Habang dahan-dahang isinusubo ang pagkain, isang alaala ang biglang nagbalik sa kanyang isipan, tila isang kidlat na tumama sa gitna ng madilim na gabi. Maraming taon na ang nakalilipas. Sa kanilang munting tahanan sa probinsya, isang sugatang binata ang dinala ng kanyang ama. Ang lalaking iyon ay biktima ng isang aksidente sa kalsada at ang kanyang tatay, sa kabila ng kanilang kahirapan, ang nag-alaga at nadligtas sa buhay nito. Naalala ni Flavia ang mga mata ng binatang yon. Mga matang puno ng pasasalamat at pangako. Adrian? Ang bulong ni Flavia, ang kanyang boses ay nanginghinig sa pagitan ng pag-asa at takot. Adrian Salvatierra? Si Adrian ang binatang iyon na ngayon ay isa ng matagumpay na negosyante. Naalala ni Flavia na nabanggit ni Julian minsan ang pangalan nito sa isang usaping negosyo. Ngunit hindi niya akalaing ang taong tinulungan ng kanyang ama ay narito ngayon upang suklian ang kabutihang iyon
Sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, isang mahinang tinig ang narinig niya mula sa kabilang panig ng pinto, sapat lamang upang marinig niya. Flavia, makinig ka. Narito ako. Hindi kita pababayaan. Kailangan mo lang magpanggap hanggang sa makuha natin ang kailangang ebidensya. Magtiwala ka sa akin. Ang tinig na iyon ay tila isang anghel na bumaba sa kanyang impyerno. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig niya ang malakas na tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit. Ang gwardiya ay pabalik na. Agad na itinago ni Flavia ang lalagyan ng pagkain at ang nota sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang sako ng harina. Ang pinto ay bumukas ng marahas at ang liwanag mula sa flashlight ng gwardiya ay tumama sa kanyang mga mata. Oy, baliw! Bakit ising ka pa? Inumin mo na ang gatas mo bago ko pa ito ibuhos sa mukha mo. Tumingin si Flavia sa gwardiya, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng kanyang dila, naramdaman niya ang pait ng katotohanan. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagong apoy na naglalayab. Alam na niya ngayon kung sino ang estranghero sa kadiliman. Ngunit ang mas malaking tanong na bumabagabag sa kanya, sapat ba ang isang kakampi para labanan ang isang pamilyang handang pumatay para sa pera at danggal? Lalo pang bumigat ang kaba sa kanyang dibdib nang mapansin niyang may hawak na hiringgilya ang gwardiya sa kabilang kamay. Sabi ni Doña Amalia, kailangan mo ng mas malakas na pampatulog. Masyado ka raw nagiging gising nitong mga nakaraang araw. Huwag kang malikot, Flavia. Para ito sa ikakatahimik ng isip mo at para hindi ka na maging pasanin ni Julian. Ang tinig ni Doña Amalia ay biglang kumailan lang sa loob ng bodega, dahilan upang mapatigil ang gwardiyang si Cardo sa tangkang pagturok ng hiringgilya. Pumasok ang matanda na tila isang reyna na naglalakad sa gitna ng dumi. Ang kanyang ilong ay bahagyang nakataas sa pandidire sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala siyang isang magandang bestida. Isang kulay asul na sutla na puno ng mga palamute. Ngunit para kay Flavia, ang damit na yon ay tila isang balat ng ahas na handang pumulupot sa kanya. Bitawan mo na yan, Cardo. Utos ni Amalia sa gwardiya. Kailangan nating gawing presentable ang aking manugang. May mga bisita ako sa mansyon na yon. Ang mga matatandang haligi ng lipunan. Gusto kong makita nila kung gaano ako kabuting biyenan sa pag-aalaga sa isang baliw na tulad niya. Dinala si Flavia pabalik sa mansyon, ngunit hindi sa kanyang dating silid. Sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay, binihisan siya at inayusan. Habang sinusuklay ni Doña Amalia ang buhok ni Flavia, marahas ang bawat hila ng suklay. Tila ba nais nitong talupan ang anit ng babae? Makinig kang mabuti, Flavia. Bulong ni Amalia sa kanyang tainga habang nakaharap sila sa salamin. Lalabas tayo sa hardin. Ningiti ka. Magmamano ka sa akin sa harap nila. At kapag may nagtanong, sasabihin mo lang na masama ang pakiramdam mo kaya ka nagwawala. Kapag gumawa ka ng kahit anong eksena, sisiguraduhin kong sa sementeryo na ang tuloy ng tatay mo sa probinsya. Sa hardin ng mansyon, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang tunog ng mahinang tawanan ng mga matatandang mayayaman. Sa ilalim ng sikat ng araw, mukhang isang perpektong pamilya ang mga Ferrer. Inalalaya ni Doña Amalia si Flavia palabas, ang kanyang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa braso ng manugang, isang hawak na mukhang mapagmahal sa paningin ng iba. Ngunit ang totoo ay bumaon na ang mga kuko ng matanda sa balat ni Flavia hanggang sa magpasa ito. Narito na ang aking paboritong manugang, anunsyo ni Amalia sa kanyang mga kaibigan. Pasensya na kayo kung medyo lito pa siya. Ang hirap talaga kapag ang isip ay hindi na nakakayanan ang bigat ng katotohanan. Mano po, Nay? Ang nanginginig na sabi ni Flavia habang dahan-dahang kinukuha ang kamay ni Amalia upang itapat sa kanyang noo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagre-rebelde, ngunit ang takot para sa kanyang ama ay mas matimbang. Isang matandang donya ang lumapit at humawak sa pisngi ni Flavia.
Kawawang bata, napakaganda mo pa naman. Mabuti na lang at nariyan si Doña Amalia para hindi ka tuluyang mapabayaan. Sa gitna ng pag-uusap, lihim na kinurot ni Amalia si Flavia sa tagiliran, isang masakit at matagal na kurot na nagpaigtad sa babae. Ngiti, Flavia, huwag kang magmukhang tuod. Bulong ng matanda sa gitna ng isang pekeng tawa. Habang naghahain ng tsaa, isang baso ng tubig ang aksidenteng natapon sa mesa at dumanak patungo sa harap ni Flavia. Sa malinaw na refleksyon ng tubig sa ibabaw ng makintab na lamesa, nakita ni Flavia ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang labi ay pinilit na nakakurba sa isang miting puno ng pait. Sa sandaling iyon, tila nakita niya ang isang estranjero, isang babaeng nawalan na ng sariling tinig at kaluluwa. Ang refleksyong iyon ay tila isang malakas na sampal ng realidad. Sino nga ba ang babaeng ito? Ito ba ang anak ng isang magiting na mangbuburda? Ito ba ang babaeng minsan ay nangarap ng wagas na pag-ibig? Ang sakit ng kurot ni Amalia ay wala na sa hapdi ng katotohanang unti-unti na siyang nagiging anino na lamang ng kanyang nakaraan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang muling pagtawa ni Doña Amalia, isang tunog na tila hiyaw ng isang demonyo sa gitna ng paraiso. Ang tsaa sa kanyang tasa ay nanginginig, gaya ng kanyang buong pagkatao, habang ang mga mata ni Flavia ay pasimpleng lumingon sa paligid, naghahanap ng kahit anong bakas ni Adrian. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang mapanghusgang mga mata ng lipunan at ang tuso at malupit na titig ng kanyang binan. Uminom ka pa ng tubig, anak, sabi ni Amalia habang iniaabot ang basong may halong pampatulog. Masyado ka nang napapagod sa pakikipag-usap. Tumingin si Flavia sa baso at pagkatapos ay sa refleksyon muli sa lamesa. Sa pagkakataong ito, hindi na lang takot ang nakita niya sa kanyang sariling mga mata. May isang munting kislap ng put na nagsimulang mag-alab, isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang pampatulog. Wala na ang matanda. Namatay na raw noong 1 linggo pa. Hindi man lang makatikim ng gamot dahil pinatigil ni Doña Amalia ang padala. Ang mga salitang iyon na nanggaling sa labas ng pinto mula sa nagbubulungang mga katulong ay tila isang higanteng palakol na tumama sa gitna ng dibdib ni Flavia. Nanigas siya sa kanyang kinahihigaan sa madilim na sulok ng bodega. Ang asul na bestidang sutla na suot niya pa rin mula sa piging kanina ay tila naging isang malamig na sapot na dahan-dahang sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang gumapang ang lamig mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang puso. Ang bawat hininga ni Flavia ay naging isang matalas na piraso ng basag na salamin na bumabaon sa kanyang baga. Ang kanyang ama, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano magburda ng pag-asa sa bawat hibla ng tela, ang tanging anchor ng kanyang buhay sa gitna ng bagyo, ay wala na. At ang mas masakit, namatay itong nag-iisa. Tinitiis ang bawat pintig ng may sakit na puso dahil sa kasakiman ng mga taong pinaglingkuran niya ng tapat. Shh! Huwag kayong maingay! Narinig niyang saway ng isa pang katulong. Baka marinig kayo ng baliw sa loob. Sabi ni Doña Amalia, wag na wag itong makakarating kay Flavia hanggat hindi niya napapirmahan ang lahat ng papeles ng lupa sa probinsya. Sayang naman daw ang punla kung hindi makukuha ng mga Ferrer. Isang tuyot na tawa ang narinig mula sa labas bago tuluyang lumayo ang mga yabag ng sapatos. Sa loob ng bodega, ang katahimikan ay naging isang dambuhala na tumatapak sa kaluluwa ni Flavia. Sinubukan niyang sumigaw, ibuhos ang lahat ng pait at galit na naglalaboy sa kanyang dugo, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng semento ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kumapit sa kanyang sariling balikat. Niyayakap ang sarili sa gitna ng panginginig na hindi kayang patayin ng anumang kumot. Ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang pisingi ay tila kumukulong panso na nag-iiwan ng pilat sa kanyang dangal. Naalala niya ang bawat pangako ni Julian, ang bawat anak na tawag sa kanya ni Amalia.
Lahat ay mga bulate pa lang nagtatago sa ilalim ng isang magandang bulaklak. Sa sandaling yon, ang huling hibla ng pagiging mahiyaing Flavia ay tuluyan ng naputol. Ang takot na nagpapiit sa kanya sa loob ng mahabang panahon ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Kung wala na ang kanyang ama, wala na ring dahilan para siya ay manahimik. Ang bawat paso sa kanyang kamay, ang bawat pag-alipusta sa kanyang bait, at ang bawat patak ng dugo ng kanyang ama ay magiging tinta na isusulat niya sa kanyang paghihigante. Itinukod ni Flavia ang kanyang mga nanginginig na palad sa maruming semento at pilit na itinayo ang kanyang katawan. Ang asul na bestida ay nahila sa isang matulis na pako sa dingding, dahilan upang mapunit ang laylayan nito. Isang tunog ng pagkakasira na tila musika sa kanyang pandinig. Tiningnan niya ang punit na tela, at sa unang pagkakataon, hindi siya naiyak. Sino nga ba ang tunay na nawalan? Ang isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang galit, o ang isang pamilyang akala ay napatay na ang kanilang biktima habang hindi nila alam na nagising lang nila ang isang natutulog na leon habang ang dilim ay unti-unting nilalamon ng paparating na madaling araw. Nanatiling nakatayo si Flavia sa gitna ng bodega. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsuko, ay nagniningning na ngayon sa gitna ng kadiliman. Isang tanong ang tanging nananatili sa kanyang isip habang pinagmamasdan ang pintuang kahoy na naghihiwalay sa kanya sa mundo. Kapag ang isang tao ay wala na talagang maaaring mawala, ano pa ang makakapigil sa kanya para sunugin ang buong mundo ng mga taong nagnakaw ng kanyang langit? Lunukin mo, Flavia. Huwag mo hintayin na ako pa ang magpasok niyan sa lalamunan mo. Ang boses ni Cardo ay puno ng pagkainip habang nakatayo siya sa tabi ng munting higaan ni Flavia. Ramdang ni Flavia ang maliit na tableta sa kanyang palad. Isang simpleng puting gamot, ngunit para sa kanya ay tila napakabigat nitong dalhin. Sa loob ng ilang linggo, ang bawat pag-inom niya nito ay may kasamang takot at pagdududa. Pakiramdam niya ay unti-unting lumalabo ang ilang alaala at bahagi ng kanyang pagkatao na dati niyang mahigpit na pinanghahawakan. Ngunit na yung gabi, may kakaibang linaw sa kanyang isipan. Sa bawat pintig ng kanyang puso, mas lalo niyang nararamdaman na may mahalagang katotohanang hindi niya dapat kalimutan. May bahagi ng kanyang sarili na patuloy na lumalaban, pilit na kumakapit sa mga alaala, pangarap, at pagkakakilanlang matagal ng sinusubukang mabura. Mahigpit niyang isinara ang kanyang palad sa paligid ng tableta habang tahimik na pinag-iisipan ang susunod niyang hakbang. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang may kakayahan pa rin siyang gumawa ng sariling desisyon para sa kanyang kinabukasan. Naririnig niya ang boses ng kanyang ama na tila humihingi ng katarungan mula sa kabilang buhay. Dahan-dahang ibinukas ni Flavia ang kanyang bibig. Inilagay niya ang tableta sa ilalim ng kanyang dila sa pinakasulok kung saan hindi ito agad matutunaw. Pinanood siya ni Cardo ng may nanlilisik na mga mata habang kinukuha niya ang baso ng tubig at humigop ng kaunti. Ginawa niya ang kilos ng paglunok, pinagalaw ang kanyang leeg ng may sapat na puwersa upang maniwala ang gwardiya na ang lason ay pumasok na sa kanyang sistema. Mabuting bata. Nahangising, sabi ni Cardo bago marahas na kinuha ang baso at lumabas ng bodega. Nang marinig ni Flavia ang tunog ng susi na pumipihit sa labas, agad siyang bumangon. Mabilis niyang idinura ang tableta sa kanyang palad. Basang-basa ito, ngunit buo pa rin. Sa isang maliit na bitak sa sementadong sahig, sa ilalim ng kanyang higaan, itinapon niya ang gamot. Isang munting libingan para sa mga kasinungalingan ng mga Ferrer. Hindi na ako muling magiging alipin ng inyong lason. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang tinig ay tuyot, ngunit puno ng bagong lakas. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang kanyang isip ay hindi na tila nababalot ng makapal na hamog. Ang bawat detalye ng bodega ay naging malinaw, ang bilang ng mga crates, ang direksyon ng hangin, at ang mga oras kung kailan nagpapalit ng bantay.
Lumapit si Flavia sa pinto at sumilip sa maliit na siwang ng kahoy. Sa malayo, nakita niya ang nagniningning na mansyon ng mga Ferrer. Nakita niya ang sasakyan ni Julian na huminto sa tapat ng harden at ang paglabas ni Chantal na tila reyna ng tahanang dati ay sa kanya. Pinagmasdan niya ang bawat kilos nila. Nakita niya ang tawanan ng dalawa, ang paghawak ni Julian sa baywang ni Chantal, ang bawat galaw na tila isang matalim na karayom na bumabaon sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya humiyaw sa sakit. Sa halip, kinuha niya ang isang pirasong uling mula sa lumang kalan sa sulok at nagsimulang gumuhit ng mga marka sa dingding sa likod ng mga sako. Ito ang kanyang talaarawan. Ang bawat araw na ninakaw nila sa kanya, ang bawat pisong kinulimbat nila sa kanyang ama. Nabalik lamang ang kanyang diwa sa kasalukuyan nang biglang bumukas ang pinto ng walang babala. Mabilis na itinago ni Flavia ang uling at humiga, pinilit na gawing walang buhay ang kanyang mga mata gaya ng dati. Pumasok si Doña Amalia, may hawak na mga papeles at tila nagmamadali. "Gising ka ba, Flavia?" Tanong ng matanda habang dahan-dahang lumalapit. Hindi sumagot si Flavia. Pinanatili niya ang kanyang paghinga na mababaw at ang kanyang mga kalamnan na tila walang lakas. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat selula ng kanyang katawan ay nakahanda sa anumang panganib. Lumuhod si Doña Amalia sa tabi niya at tiningnan siyang mabuti. Kinuha ng matanda ang isang flashlight at itinapat ito sa mga mata ni Flavia. Sa gitna ng nakasisilaw na liwanag, kailangang gamitin ni Flavia ang lahat ng kanyang natitirang bait upang hindi kumurap o magpakita ng kahit anong emosyon. Ang matanda ay tila may hinahanap, isang bakas ng pagkamulat, isang kislap ng katotohanan. "Bakit tila kakaiba ang mga mata mo ngayon?" Bulong ni Doña Amalia. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo mula kay Flavia. "Parang masyado itong gising." Ramdam ni Flavia ang malamig na daliri ng matanda na humawak sa kanyang talukap. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa bodega ay tila isang sumasabog na bomba. Isang maling galaw lang, isang maling pagpintig ng ugat sa kanyang leeg, at mabubunyag ang lahat ng kanyang pagpapanggap. "Masyado kang tahimik, Flavia. Don't think you can fool me with those vacant eyes. Isang maling galaw mo lang. Alam mo kung saan ang tuloy mo?" Ang boses ni Doña Amalia ay tila isang malapot na lason na dahan-dahang gumagapang sa loob ng bodega. Habang nakatitig ang matanda sa kanyang mga mata, pinanatili ni Flavia ang kanyang paghinga na mababaw at ang kanyang mga kalamnan na tila walang buhay. Ngunit sa ilalim ng kanyang kamao na nakatago sa ilalim ng kumot, nararamdaman niya ang tulis ng isang maliit na karayom na naitago niya mula sa kanyang lumang kagamitan sa pananahi. Ang sakit ng pagbaon nito sa kanyang palad ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang hindi kumurap sa harap ng kanyang kaaway. Nang sa wakas ay bumitiw si Amalia at lumabas ng pinto, naiwan si Flavia na humihingal sa gitna ng kadiliman. Ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat gabi na lumilipas na hindi siya umiinom ng gamot, lalong nagiging matalas ang kanyang gunita. Kinuha niya ang isang piraso ng lumang lino, isang basahang itinuring ng iba, ngunit para sa kanya ay isang blangkong pahina ng katarungan. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila isang pintig ng kanyang puso. Hindi lamang ito simpleng disenyo. Ito ay isang lihim na wika na tanging siya at ang kanyang namayapang ama lamang ang nakakaunawa. Ang bawat hibla ng pulang sinulid ay kumakatawan sa dugong nawala sa kanyang ama. Ang bawat itim na krus ay sumisimbolo sa bawat kasinungalingan ni Julian. Ang sungtew na ninakaw nila ay hindi lamang gusali. Ito ay kaluluwa ng kanyang pamilya. At sa bawat tahi ni Flavia, unti-unti niyang binabawi ang kanyang pagkatao. "Ito ang aking saksi." Bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa kabila ng kakarampot na liwanag mula sa buwan.
Ang bawat hibla ay magsasabi ng inyong krimen. Nabalik lamang siya sa realidad nang marinig ang tunog ng mga yabag na hindi kasing bigat ng kay Cardo. Ang amoy ng matapang at mamahaling pabango ay pumasok sa bodega bago pa man bumukas ang pinto. Si Chantal Roses. Nakasuot ito ng isang bestida na ang disenyo ng burda ay kinuha mismo sa mga huling guhit ni Flavia bago siya ikulong. Look at you, Flavia. Mukha kang basahan sa sulok na yan. Bungad ni Chantal. Ang kanyang boses ay puno ng mapang-uyam na katuwaan. Habang ikaw ay nabubulok dito, ang mga gawa mo ay nasa ilalim na ng pangalan ko. Everyone loves my new collection. Sino ang mag-aakala na ang isang baliw ay may pakinabang pa rin pala? Lumapit si Chantal at napansin ang piraso ng tela na hawak ni Flavia. Mabilis na kinuha ng babae ang tela at tiningnan ito ng may pagtataka. Anong basura ito? Puro gulo at itim na sinulid. Do you think this is art? It's just like your mind. Broken and messy. Nanatiling nakayuko si Flavia. Pinilit na magmukhang walang malay, ngunit ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabanta sa bilis ng tibok nito. Nakita ni Chantal ang mga pattern, ngunit dahil sa kanyang kapalaluan, hindi niya nakita ang mga titik na nakatago sa sining ng burda, ang petsa ng pagkamatay ng ama ni Flavia at ang halaga ng perang ninakaw ni na Julian. Mabuti pa ay sunugin na lang ito, sabi ni Chantal habang itinataas ang tela. Handang punit virtue ito. Bago pa man magawa ni Chantal ang balak, isang malakas na tunog ng busina ng sasakyan ang narinig mula sa labas. Chantal, let's go! We're late for the press conference! Sigaw ni Julian mula sa malayo. Padalus-dalus na ibinato ni Chantal ang tela sa mukha ni Flavia. You're lucky he's waiting. Diyan ka na, Flavia. Enjoy your little rags. Nang tuluyan nang makaalis ang sasakyan, dahan-dahang kinuha ni Flavia ang tela mula sa kanyang mukha. Niyakap niya ito nang mahigpit sa kanyang dibdib. Hindi alam ni Chantal, ang pagpunta nito ay nagbigay kay Flavia ng huling piraso ng impormasyon na kailangan niya, ang petsa ng kanilang malaking press conference. Sa gitna ng katahimikan ng bodega, tiningnan ni Flavia ang kanyang mga daliri. Puno na ito ng mga sugat mula sa karayom, ngunit sa unang pagkakataon, hindi hapdi ang kanyang nararamdaman, kundi tagumpay. Ang bawat sugat ay patunay na siya ay gising. Ang bawat tahi ay isang hakbang patungo sa liwanag. Ngunit ang tanong na nagpapabigat sa kanyang kalooban, magagawa ba niyang itago ang kanyang lihim na sining hanggang sa dumating ang tamang panahon? O ang kanyang sariling mga kamay ang magiging mitsa ng kanyang tuluyang pagbagsak? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bodega ay tila isang malungkot na oyayi na sumasabay sa mabagal na pag-ikot ng gunita ni Flavia. Sa gitna ng kadiliman, nakaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang telang may lihim na burda. Ang bawat tusok ng karayom na ginawa niya sa nakalipas na mga araw ay nag-iwan ng maliliit na sugat. Ngunit ang mga sugat na ito ang nagpapaalala sa kanya na siya ay gising, na siya ay buhay, at na ang kanyang pangkatao ay hindi pa tuluyang nagiging abo. Isang dahan-dahang pagpihit ng susi sa kandado ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ito ang marahas na tunog na madalas gawin ni Cardo. Ito ay isang kilos na puno ng pag-iingat, tila isang magnanakaw na ayaw magising ang gabi. Bahagyang bumukas ang pinto at isang matangkad na anino ang pumasok, bit-bit ang amoy ng sariwang hangin at ulan na matagal nang hindi nalalanghap ni Flavia. Nang tumama ang manipis na sinag ng buwan sa mukha ng lalaki, tila huminto ang pagtibok ng puso ni Flavia. Si Adrian. Nakasuot ito ng isang itim na jacket na basa ng ulan. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala at galit na pilit na itinatago sa likod ng isang kalmadong mukha. Sa isang iglap, lumuhod si Adrian sa harap ni Flavia. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na pader na humaharang sa lahat ng sakit na nararamdaman ng babae. Flavia,
Ang pagbigkas ni Adrian sa kanyang pangalan ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Diyos ko, anong ginawa nila sa iyo? Hindi nakapagsalita si Flavia. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng lahat ng luhang pilit niyang pinigil sa loob ng maraming linggo. Dahan-dahang iniabot ni Adrian ang kanyang kamay, tila natatakot na baka sa isang maling galaw ay maglaho ang babaeng nasa harap niya. Nang magdikit ang kanilang mga balat, naramdaman ni Flavia ang init ng kamay ni Adrian. Isang init na tila nang gigising sa kanyang mga kalamnan na matagal nang nanlamig sa takot. Nakahanda na ang sasakyan sa labas, Flavia? Bulong ni Adrian. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Makaaalis na tayo rito ngayon din. Dadaling kita sa isang ligtas na lugar. Malayo sa mga Ferrer, malayo sa lahat ng hayop na ito. Pakiusap, sumama ka na sa akin. Tumingin si Flavia sa bukas na pinto. Ang kalayaan ay naroon na, isang hakbang na lamang ang layo. Ngunit sa kanyang isipan, biglang naglaro ang imahe ng kanyang ama na namatay na nag-iisa, ang mukha ni Julia na puno ng kapalaluan at ang mapanuring mga mata ni Doña Amalia. Kung aalis siya ngayon, mananatili siyang baliw sa paningin ng mundo. Mananatili silang malaya habang siya ay nagtatago. Hindi, Adrian. Sagot ni Flavia. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may talim na hindi inaasahan ng lalaki. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Adrian at itinuro ang telang may burda sa kanyang kandungan. Kung tatakas ako ngayon, nanalo sila. Gusto kong makita ang kanilang pagbagsak. Gusto kong sila ang makaranas ng dilim na ipinalasap nila sa akin. Ngunit mapanganib dito, Flavia. Hindi mo alam kung anong lason pa ang ituturok nila sa iyo. Giit ni Adrian. Ang kanyang mukha ay bakas ang pighati sa desisyon ng babae. Alam ko. Tugon ni Flavia habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Adrian. Pero hindi na ako ang Flavia na iniwan nila sa sahig na ito. Ang bawat tahi sa tilang ito ay isang saksi. Tulungan mo ako, Adrian. Huwag mo akong iligtas sa pamamagitan ng pagtakas. Tulungan mo akong iligtas ang aking danggal sa pamamagitan ng katotohanan. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Nakita ni Flavia ang pagtatalo sa loob ng mga mata ni Adrian, ang pagnanais na protektahan siya at ang paggalang sa kanyang matinding pagnanais para sa katarungan. Dahan-dahang tumango si Adrian, ang kanyang kamay ay muling humawak sa nanginginig na mga daliri ni Flavia. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang pangako ng pakikipaglaban. Kung iyan ang nais mo, mananatili ako sa tabi mo. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay tila isang sumpa. Hindi ka na mag-iisa sa dilim na ito. Ano mang kailangan mo, ebidensya, abogado, o kahit buhay ko, ibibigay ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Flavia ang isang init na hindi lamang galing sa balat ni Adrian, kundi mula sa isang pusong handang sumabay sa kanyang paghihigante. Ngunit ang munting sandali ng kapayapaan ay biglang naputol nang marinig ang malakas na pagbukas ng gate sa malayo at ang mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit sa bodega. Si Cardo. Kailangan mo nang umalis, bulong ni Flavia. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis sa kaba. Agad na tumayo si Adrian. Ngunit bago siya tumalikod, hinuli niya muli ang kamay ni Flavia at pinisil ito ng mahigpit. Isang hawak na tila nagsasabing, "Babalik ako." Ang init ng kanyang palad ay naiwan sa balat ni Flavia. Kahit na mabilis na siyang naglaho sa anino ng bintana, bumukas ang pinto ng marahas at ang liwanag ng flashlight ay tumama sa mukha ni Flavia. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang puso ay tila sasabong sa dibdib habang nararamdaman ang presensya ng gwardiya. Anong ginagawa mo rito? Bakit tila amoy ulan sa loob? Singhal ni Cardo habang inililibot ang ilaw sa paligid. Nanatiling tahimik si Flavia, ngunit sa ilalim ng kanyang kumot, mahigpit niyang hinahawakan ang telang may burda. Ang laro ay nagsisimula pa lamang, at sa unang pagkakataon, hindi na siya ang biktima.
Siya na ang mga ngaso na naghihintay sa tamang sandali. Tumingin ka sa akin, Flavia. Tingnan mo kung ano ang nawala sa'yo dahil sa kabaliwan mo. Ang tinig ni Chantal ay tila isang matalim na huni ng insekto sa gitna ng katahimikan ng bodega. Pumasok siya na bit-bit ang isang makintab na magazine. Ang kanyang mga hakbang ay lumilika ng mabibigat na tunog sa maruming sahig. Nakasuot siya ng isang itim na cocktail dress na ang bawat detalye ng burda ay pamilyar sa mga mata ni Flavia. Ito ang disenyo ng mga bulaklak ng ilang nahuling iginuhit ni Flavia sa kanyang munting kwaderno bago siya tuluyang ikulong ng mga Ferrer. Dahan-dahang itinaas ni Flavia ang kanyang paningin. Pinanatili niya ang bahagyang pagkakawang ng kanyang mga labi at ang kawalan ng pokus sa kanyang mga mata, isang pagpapanggap na naging sandata na niya sa nagdaang mga araw. Ngunit sa ilalim ng kanyang kumot, ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na kagamitang ibinigay ni Adrian, isang digital recorder na kasing liit lamang ng isang butones. Look at this! Pagmamalaki ni Chantal habang ibinatala ang magazine sa kandungan ni Flavia. Sa pabalat nito, nakalarawan si Chantal na suot ang mga obrang ninakaw mula sa suong feu ng mga Ferrer. The Roses Ferrer collection is a massive hit. Sinasabi nila na ako raw ang bagong reyna ng modernong burda. Napakagaling ko raw kumuha ng inspirasyon sa tradisyon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Chantal habang dinuduro ang mukha ni Flavia gamit ang kanyang mahahabang kuko. You spent 10 years working like a slave for these designs, but in just 1 month, I turned them into millions. Wala ka talagang kwenta, Flavia. Maski ang sarili mong asawa, mas pinili ang talino ko kaysa sa padiging martir mo. Ninakaw mo. Ang pabulol na sabi ni Flavia. Pilit na ginagawang paos ang kanyang boses habang dahan-dahang pinipindot ang recorder sa ilalim ng kumot. Ninakaw? Oh darling, call it strategic acquisition. Nakangising sagot ni Chantal habang lalong lumalapit. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal kay Flavia. Sino ang maniniwala sa isang baliw na tulad mo? Kahit sabihin mo sa buong mundo na ikaw ang gumuhit nito, iisipin lang nila na guni-guni mo yun. Julian and I destroyed the originals. Every sketch, every prototype of yours is now ashes. Ang tanging ebidensya na natitira ay ang tagumpay ko. Yumuko si Chantal. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo mula kay Flavia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na katuwaan sa paghihirap ng iba. And don't worry about the money. Julian and I are planning a grand wedding using the profits from your collection. Isipin mo na lang na iyon ang huling ambag mo sa amin bago ka tuluyang mabulok sa kung anong institusyon ka man itatapon ni Doña Amalia. Sa gitna ng kanyang pang-iinsulto, biglang napansin ni Chantal ang isang bahagyang pagkislap ng galit sa mga mata ni Flavia. Isang kislap na hindi dapat naroon sa isang taong wala sa sarili. Isang matalim na hinala ang pumasok sa isip ni Chantal. Wait, bakit tila masyado ka nakikinig? Are you really crazy, Flavia? O nagpapanggap ka lang para makakuha ng simpatya? Bago pa man makasagot si Flavia, marahas na hinawakan ni Chantal ang kanyang buhok at inangat ang kanyang mukha. Sumagot ka! Pinaglalaruan mo ba kami? Nang hindi sumagot si Flavia, itinaas ni Chantal ang kanyang kabilang kamay, handang ilapat ang isang malakas na sampal sa mukha ng babaeng itinuturing niyang kaaway. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ni Chantal, isang mabilis at matigas na paggalaw ang naganap. Sinalo ni Flavia ang kamay ni Chantal sa kalagitnaan ng hangin. Ang kanyang pagkakahawak ay hindi gaya ng isang tao nang hihina. Ito ay isang hawak na puno ng pot at lakas na matagal na niyang ikinukuble. Nanlaki ang mga mata ni Chantal sa gulat habang tinititigan siya ni Flavia ng diretsyo. Ngayon ay wala na ang labo sa kanyang paningin. Tanging
Ang nagbabagang apoy ng katarungan ang naroon. Ang magnanakaw ay palaging takot sa sarili niyang anino, Chantal. Ang malamig at matalim na bulong ni Flavia, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagkabulol. Napaatras si Chantal, pilit na binabawi ang kanyang kamay, ngunit lalong hinigpitan ni Flavia ang pagkakahawak. Ang takot ay dahan-dahang humalili sa kapalaluan sa mukha ng kabit. Ngunit sa gitna ng kanilang tapatan, narinig nila ang tunog ng pagbukas ng malaking gate ng bodega at ang boses ni Doña Amalia na tumatawag kay Chantal. Chantal, is everything all right in there? Bakit ang tagal mo? Anong nangyayari rito? Bakit ka namumutla, Chantal? Ang boses ni Doña Amalia ay pumailan lang sa loob ng bodega bago pa man tuluyang bumukas ang pinto. Sa isang iglap, binitawan ni Flavia ang kamay ni Chantal. Mabilis siyang bumalik sa kanyang pwesto sa sahig, itinago ang recorder sa ilalim ng kanyang hita, at hinayaan ang kanyang mga mata na muling mawala ng ningning. Nagsimula siyang humui ng isang malungkot na himig, tila ba nakikipag-usap sa mga anino sa sulok. Nang pumasok ang matanda, nakita niya si Chantal na nanginghinig ang mga kamay at tila hinahabol ang hininga. Nay, tiningnan niya ako. Hinawakan niya ang kamay ko ng napakahigpit. Turo ni Chantal kay Flavia. Ang kanyang boses ay puno ng takot na hindi niya maipaliwanag. Tiningnan ni Doña Amalia si Flavia, na noon ay abala sa paglalaro sa laylayan ng kanyang punit-punit na asul na bestida. Iyan ang sinasabi ko sa iyo, Chantal. Ang mga baliw ay may lakas na hindi normal dahil hindi na nila kontrolado ang kanilang isip. Huwag mo siyang lalapitan ng mag-isa. Baka kung ano pa ang magawa niya sa'yo bago ang ating malaking araw. Inakay ng matanda si Chantal palabas. Ngunit bago tuluyang isara ang pinto, muling lumingon si Chantal. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. At kahit na nagpapanggap si Flavia, naramdaman ni Chantal ang isang malamig na kilabot na dumaan sa kanyang likuran. Nang muling mag-isa, kinuha ni Flavia ang recorder. Ang bawat salita ng pag-amin ni Chantal tungkol sa pagnanakaw ng mga disenyo at ang balak nilang pagpapakasal gamit ang perang ninakaw ay ligtas na nakatago sa loob ng maliit na kagamitan. Ito ang kanyang unang bala. Ngunit alam niyang hindi sapat ang salita ng isang baliw para pabagsakin ang mga Ferrer. Hating gabi na nang muling marinig ni Flavia ang pamilyar na pagtuktok sa gilid ng bodega. Sa pagkakataong ito, hindi lamang pagkain ang dala ni Adrian. Sa ilalim ng bintana, iniabot niya ang isang makapal na brown envelope. Flavia, nakuha na ng abogado ko ang kopya ng medical records mo mula sa ospital na pag-aari ng mga kaibigan ni Julian. Bulong ni Adrian, ang kanyang tinig ay mabigat sa galit. Hindi lang pampatulog ang ibinibigay nila sa iyo. Ayon sa pagsusuri ng isang independiyenteng doktor sa mga gamot na ibinigay mo sa akin noong nakaraang linggo, hinaluan nila ito ng lason na dahan-dahang sumisira sa iyong nervous system. Nilalason ka nila, Flavia. Pinapatay ka nila nang hindi mo namamalayan. Naramdaman ni Flavia ang isang matinding panging inig sa kanyang buong katawan. Hindi sapat ang pagnanakaw sa kanyang ari-arian. Nais din nilang burahin ang kanyang buhay. Ang bawat tableta na idinudura niya sa ilalim ng kanyang higaan ay tila mga bala na muntik nang tumapos sa kanya. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa envelope. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa papel. Sapat na ba ito para ipakulong sila, Adrian? Tanong ni Flavia. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Sapat na ito para sa isang kasong administratibo at kriminal. Ngunit kailangan natin ng higit pa para masiguro na wala silang matatakasan. Sagot ni Adrian. Kailangan nating hintayin ang press conference. Doon natin sila uubusin sa harap ng buong mundo. Ngunit sa gitna ng kanilang lihim na pag-uusap, narinig nila ang tunog ng isang mabilis na sasakyan na pumarada sa tapat ng mansyon. Narinig ang galit na boses ni Julia na tinatawag ang mga gwardiya. Cardo, nasaan ang mga gwardiya?
May nakita akong kotseng hindi pamilyar na umaaligid sa paligid ng bodega kanina. I-secure niyo ang lahat ng pinto. Nanlaki ang mga mata ni Flavia. Napansin ni Julian na may nag-iimbestiga. Sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang takot sa mga mata ni Adrian para sa kanyang kaligtasan. Kung mahuhuli si Adrian dito, ang lahat ng kanilang plano ay maglalaho na parang usok. Umalis ka na, Adrian! Bilisan mo! Pagmamakaawa ni Flavia habang itinutulak ang kamay ng lalaki palayo sa bintana. Habang naglalaho ang anino ni Adrian sa dilim, narinig ni Flavia ang mabibigat na yabag ng mga sapatos ni Julian na papalapit sa bodega. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na sumasabog sa bilis ng tibok. Saan nga ba hahantong ang isang laro kung saan ang kalaban ay nagsisimula na ring makaramdam na sila ang tinutugis? Ang huling gabi sa loob ng bodega ay tila mas mahaba kaysa sa lahat ng gabing lumipas. Ang bawat hibla ng katahimikan ay tila bumibigat, nakadagan sa balikat ni Flavia habang nakaupo siya sa gitna ng kadiliman. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang isang puting tela. Isang simpleng materyales na dahan-dahang ipinuslit ni Adrian noong nakaraang gabi. Ito ang kanyang magiging balute, ang huling obra maestra na magtatapos sa lahat ng kanyang paghihirap. Dahan-dahang gumalaw ang mga kamay ni Flavia. Kahit na madilim, ang bawat tusok ng karayom ay tumpak at puno ng damdamin. Naalala niya ang mga huling salita ng kanyang ama noong bata pa siya sa probinsya. Ang pinakamagandang burda, anak, ay hindi yaong gawa sa ginto o pilak, kundi yaong gawa sa katotohanan. Dahil ang katotohanan ay hindi kailanman kukupas. Sa bawat tahi, inilalagay ni Flavia ang lahat ng kanyang paet, ang bawat patak ng luhang hindi niya nailabas, at ang bawat pangalang kailangang managot sa batas. Ang puting damit na ito ay hindi lamang para sa kagandahan. Sa ilalim ng bawat bulaklak na burda ay nakatago ang mga lihim na numero ng account, ang mga petsa ng lason, at ang pirma ng kanyang amang pinatay sa pamamagitan ng kapabayaan. Para sa iyo ito, tatay! Bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nanunuot sa bawat sulok ng bodega. Napatigil ang kanyang mga kamay nang marinig ang tunog ng pagpihit ng susi. Ngunit hindi ito ang maingat na tunog ni Adrian. Ito ay ang marahas at mapagmataas na pagbukas ng pinto na tanging si Doña Amalia lamang ang nakagagawa. Mabilis na itinago ni Flavia ang tela sa ilalim ng tumpok ng mga lumang sako at nagpanggap na natutulog. Pumasok ang matanda, bit-bit ang isang baso ng gatas at 2 puting tableta sa isang maliit na plato. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon, ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa bawat sulok, tila nararamdaman na may nagbabago sa loob ng silid na iyon. Dising ka, Flavia? Alam kong hindi ka pa natutulog. Sabi ni Amalia, ang boses ay puno ng lamig. Bukas ang pinakamahalagang araw para kay Julian. Ang press conference na maglulunsad sa Ferrer as a global brand. Ayokong magkaroon ng kahit anong istorbo. Ayokong may bumangon mula sa hukay. Lumapit ang matanda at itinabi ang baso sa tabi ni Flavia. Dahil masyadong matigas ang ulo mo, dadoblehin natin ang dosis mo ngayong gabi. Gusto kong tulog na tulog ka hanggang sa matapos ang pagtitipon bukas. Gusto kong pagkatapos ng gabing ito, tuluyan ng mamatay ang anumang natitirang alaala sa utak mo. Ramdam ni Flavia ang matigas na pagkakahawak ni Amalia sa kanyang pang-a. Pinilit ng matanda na ibukas ang kanyang bibig. Ang 2 tableta ay inilagay sa ibabaw ng kanyang dila, kasunod ang pagbuhos ng gatas na tila lulunurin siya. Ang pait ng gamot ay agad na kumalat sa kanyang lalamunan, isang pamilyar at nakakasulasok na lasa na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kanyang pagkakabilanggo. Lunukin mo, Flavia! Lunukin mo lahat! Sigaw ni Amalia habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Flavia. Sa sandaling iyon, ang takot ay muling gumapang sa puso ni Flavia. Ito ay dobleng dosis, isang halaga na sapat na upang tuluyang sirain ang kanyang diwa sa loob ng mahabang panahon. Kung lulunukin niya ito,
Baka hindi na siya magising para sa kanyang plano bukas. Ngunit kung iluluwa niya ito, malalaman ni Amalia ang kanyang pagpapanggap at mawawala ang lahat. Nang sa wakas ay bumitiw ang matanda at lumabas ng pinto, naiwan si Flavia na nakahawak sa kanyang lalamunan, pilit na hinahabol ang hininga habang ang gamot ay nagsisimula ng matunaw sa loob ng kanyang bibig. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo at ang kanyang mga kalamnan ay unti-unti nang nawawalan ng lakas. Magagawa pa ba niyang iluwas ang sarili bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang isipan? O ang gabi, bago ang kanyang paghihigante, ang siya ring magiging huling gabi ng kanyang katinuan? Sa wakas, ang pangarap natin lahat ay natupad na. Ang pamilyang Ferrer at Roses ay iisa na, at ang sining ng ating bansa ay may bago ng reyna. Ang boses ni Julian ay umaalingaw sa engrandeng ballroom ng mansyon, puno ng kapalaluan at tagumpay. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, nakasuot ng isang mamahaling tuksido, habang ang kanyang kamay ay nakapulupot sa baywang ni Chantal. Ang bulwagan ay puno ng nagniningning na mga chandelier, ang amoy ng pinakamahal na alak at ang tawanan ng mga makapangyarihang tao sa lipunan. Sa paningin ng lahat, ito ang gabi ng tagumpay. Ang gabi ng pag-isang dibdib ng dalawang makapangyarihang angkan. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Amalia na tila isang reyna, nakasuot ng pinakamagara niyang alahas habang tinatanggap ang mga pagbati ng kanyang mga kaibigan. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may isang lihim na panatag. Isang panatag na ang baliw na si Flavia ay kasalukuyang nakaratay sa maruming bodega, lupaypay ang katawan at wasak ang isip dahil sa dobleng dosis ng gamot na ipinilit niya kagabi. Ang bawat palakpakan ng mga panauhin ay tila mga sampal sa alaala ni Flavia na sa mga sandaling yon ay dapat ay siyang reyna ng tahanang ito. Ang mga Ferrer ay naddiriwang sa ibabaw ng bangkay ng kanyang danggal, nagpapakasasa sa perang ninakaw mula sa pawis at dugo ng kanyang ama. Wala sa mga panauhin ang nagtatanong kung nasaan ang tunay na asawa ni Julian. Para sa kanila, si Flavia ay isa ng madilim na bahagi ng nakaraan na mas mabuting kalimutan. Isang toast para sa tagumpay ng ating bagong koleksyon! Sigaw ni Julian habang itinataas ang kanyang baso. Ang bawat tao sa bulwagan ay sumunod. Ang tunog ng mga nagdiditlang kristal ay tila isang malungkot na himig para sa katarungan. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, ang malaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Walang anunsyo, walang malakas na tunog. Ang bawat panauhin ay unti-unting napalingon sa direksyon ng pinto, at ang tawanan ay dahan-dahang napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Isang babae ang pumasok. Hindi siya ang Flavia na huling nakita ng mga tao. Hindi siya ang babaeng marumi, punit-punit ang damit at wala sa sarili. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay nakasuot ng isang puting-puting gown, isang obra maestra ng burda na ang bawat detalye ay kumikislap sa ilalim ng mga chandelier. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang talim na tila kayang humiwa sa kahit anong kasinungalingan. Bumitaw ang hininga ni Julian. Ang basong hawak niya ay muntik nang mahulog sa sahig habang nakatitig sa babaeng dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna ng bulwagan. Ang bawat hakbang ni Flavia ay tila may dalang bigat ng 10 taon ng pagtitiis. Ang puting tela ng kanyang gown ay tila isang balute at ang mga burda rito, mga pattern na tila mga lihim na titik, ay sumasigaw ng katotohanang matagal ng ibinaon. Napatayo si Doña Amalia. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila nakakita ng isang multo na bumangon mula sa hukay. Flavia? Ang pabulong na tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkalito. Sa gitna ng bulwagan, tumigil si Flavia. Tumingin siya ng diretso kay Julian at pagkatapos ay kay Chantal. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malamig at nakakabulag na katahimikan. Ngunit sa likod niya, isang pamilyar na anino ang lumitaw.
Si Adrian Salvatierra, nakasuot na isang formal na suit, ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay proteksyon kay Flavia. Ang piging ay hindi kumpleto kung wala ang tunay na may-ari ng tahanang ito, hindi ba, Julian? Ang boses ni Flavia ay mahinahon, ngunit ito ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng ballroom, tila isang huling babala bago ang pagbagsak ng isang imperyo. Sa sandaling yon, ang hangin sa loob ng bulwagan ay tila naging kuryente. Ang bawat panauhin ay nakatitig, naghihintay kung anong susunod na mangyayari. Ang mga Ferrer ay nakatayo sa kanilang entablado ng kasinungalingan, habang si Flavia ay nasa ibaba, handang hilaan ang bawat hibla ng kanilang panlilinlang, hanggang sa ang lahat ay gumuho. Ngunit ang malaking tanong na nakaukit sa mukha ng bawat isa, paano nagawang makatakas ng isang babaeng itinuring na baliw? At anong lihim ang nakatago sa bawat tahi ng kanyang makinang na puting damit? Security! Ilabas ang babaeng ito. She's mentally unstable. Hindi niya ba nakikita? Nag-breakout siya sa facility. Ang sigaw ni Julian ay pumailan lang sa buong ballroom, puno ng taranta at takot na pilit itinatago sa likod ng galit. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardiya, isang barito ng boses ang humarang sa kanila. Si Adrian Salvatierra ay humakbang pasulong. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na bakal na naghihiwalay kay Flavia sa mga kamay na gustong muling dumurog sa kanya. Walang lalapit. Ang sinumang humawak sa kanya ay mananagot sa batas. Ang malamig na deklarasyon ni Adrian. Kasunod niya ay ang pagpasok ng isang grupo ng mga abogado at mga mamamahayag na kanina pa pala naghihintay sa labas. Ang mga kislap ng kamera ay nagsimulang bumaha sa bulwagan, tila mga kidlat na tumatama sa bawat sulok ng kasinungalingan ng mga Ferrer. Dahan-dahang lumapit si Flavia sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng katarungan. Sa harap ng lahat, kinuha niya ang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa at itinatapat ito sa mikropono. Sa buong bulwagan, umalingaw-ngaw ang boses ni Chantal, ang kanyang sariling pag-amin na ninakaw niya ang mga disenyo, ang kanyang pag-uyam sa kabaliwan ni Flavia, at ang plano nilang pakasalan ang pera ng mga Ferrer. Strategic acquisition. Iyan ang tawag mo rito, hindi ba, Chantal? Ang tanong ni Flavia. Ang kanyang boses ay malinaw at buo, malayo sa boses ng isang taong nawawala sa sarili. Ang pagnanakaw sa pawis ng iba at ang pagpatay sa dangal ng isang asawa para lamang sa inyong kasakiman. Napaupo si Chantal sa baitang ng entablado. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng pader. Samantala, si Doña Amalia ay mabilis na lumapit, pilit na naumingiti habang nanginginig ang kanyang mga labi. Flavia, anak, anong palabas ito? Alam mong mahal kita na parang tunay na anak. Bakit mo ginagawa ito sa amin? Masyado ka lang nalilito dahil sa iyong sakit? Tiningnan ni Flavia ang kanyang biyenan. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang iniaabot ang isang makapal na folder sa mga reporter. Ito ang resulta ng aking laboratory test. Dito nakasulat ang bawat lason na ipinainom ninyo sa akin sa loob ng bodega. Ang bawat tableta na sinasabi ninyong gamot, ngunit ang totoo ay unti-unting pumapatay sa aking sistema. Ipinakita ni Flavia ang kanyang puting gown. Ang mga borda rito ay hindi lamang mga bulaklak. Sa bawat talulot ay nakatago ang mga petsa ng mga transaksyong ginawa ni Julian gamit ang kanyang pekeng pirma. Ang sining na itinuring nilang basura ay naging isang buhay na ebidensya ng kanilang krimen. Wala na ang iyong utang na loob, Doña Amalia. Ang boses ni Flavia ay tila isang sumpa na naggagaling sa kailaliman ng lupa. Binayaran ko na iyon ng 10 taon ng aking buhay. Binayaran ko na iyon ng bawat paso sa aking kamay. At higit sa lahat, binayaran ko na iyon ng dugo ng aking ama na hinayaan ninyong mamatay ng nag-iisa
dahil lamang sa inyong gahaman na puso. Isang malakas na ingay ng pagkamangha ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga Ferrer, na kanina lamang ay nasa tuktok ng kanilang kapangyarihan, ay dahan-dahang gumuguho sa harap ng katotohanan. Si Julian ay pilit na nagsasalita, ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig, habang si Doña Amalia ay nagsimulang humagulgol ng wad, pilit na naglalaro ng papel ng isang biktima. Patawad, Flavia! Hindi ko alam! Si Julian lang ang may gawa niyan! Sigaw ng matanda. Pilit na ibinabato ang sariling anak sa apoy upang iligtas ang sarili. Ngunit hindi lumingon si Flavia. Tinalikuran niya ang mga taong minsang naging mundo niya. Ang bawat kamera na kumukuha ng larawan sa kanyang pagbabalik ay tila mga saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Habang ang mga pulis ay pumasok sa bulwagan upang arestuhin ang mag-ina, nanatiling nakatayo si Flavia sa gitna. Ang kanyang puting gown ay makinang na makinang sa ilalim ng liwanag. Isang simbolo ng danggal na kailanman ay hindi kayang tahiin o sirain ng sinuman. Naiwan ang bulwagan sa gitna ng kaguluhan habang ang mga Ferrer ay kinakaladkad palabas, ang kanilang mga mukha ay nakayuko sa kahihiyan. Ang katarungan, na tila isang mailap na pangarap sa madilim na bodega, ay sa wakas ay sumikat na kasabay ng bukang liwayway ng bagong buhay ni Flavia. Ang bawat kislap ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa naglalahong dangal ng mga Ferrer. Sa gitna ng marangyang bulwagan, ang dating kinatatakutang si Julian Ferrer ay nakatayo na ngayon na tila isang batang naliligaw. Ang kanyang mga kamay ay nararamdaman ang malamig na bigat ng bakal na pumupulupot sa kanyang mga pulso. Ang bawat pag-ikot ng lock ng posas ay tila isang hatol na nagtatapos sa 10 taon ng kanyang panlilinlang. Hindi maari ito! May maling nangyayari rito! Flavia, sabihin mo sa kanila na nagbibiro ka lang. Ang pagsusumamo ni Julian. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa pagitan ng galit at desperasyon. Ngunit ang Flavia na nasa harap niya ay hindi na ang babaeng handang lumuhod para sa kanyang pag-ibig. Ang babaeng yon ay matagal nang pinatay ng kanyang sariling kataksilan. Sa kabilang bahagi ng entablado, si Chantal Roses ay pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang kanyang magandang mukha ay punong-puno na ng luha. Ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng takot para sa kanyang sariling pangalan. Wala akong kinalaman dito. Si Julian ang nagplano ng lahat. Pinilit niya lang ako. Ang sigaw ni Chantal habang itinutulak si Julian palayo sa kanya. Niloko niya rin ako. Akala ko ay legal ang lahat ng transaksyon sa Sunteo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Flavia habang pinapanood ang dalawang ahas na naglalabasan na ng kani-kanilang mga pangil. Masyado nang huli para sa paghuhugas kamay, Chantal. Ang bawat salita mo sa recording ay malinaw pa sa sikat ng araw. Kasama ka sa bawat hakbang ng pagdurog sa akin. Samantala, si Doña Amalia ay nakaluhod na sa sahig. Ang kanyang mamahaling gown ay nakaladkad sa natapong alak. Ang matandang reyna na dating nagpapatakbo sa buhay ng lahat ay isa na ngayong kaawa-awang imahe ng pagkatalo. Sinubukan niyang abutin ang laylayan ng damit ni Flavia. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pag-asang makukuha pa rin ang awa ng kanyang manugang. Anak, Flavia, isipin mo ang ating pamilya. Isipin mo ang sasabihin ng ibang tao. Ang pabulong na pagsusumamo ni Amalia, ang kanyang boses ay paos na sa pag-iyak. Ang pamilyang sinira nyo? Ang taong pinatay nyo? Ang malamig na sagot ni Flavia habang dahan-dahang hinihila ang kanyang damit palayo sa maruming kamay ng matanda. Ang tanging iisipin ng mga tao ngayon ay kung paano ninyo nagawang maging demonyo sa likod ng inyong mga maskara. Wala na kayong pamilya, Doña Amalia. Ang tanging natitira sa inyo ay ang inyong mga krimen. Sa huling pagkakataon, lumingon si Flavia kay Julian. Nakita niya sa mga mata ng kanyang asawa ang matinding pagsisisi, ngunit alam niyang hindi ito dahil mahal siya nito, kundi
dahil nawala ang lahat ng kayamanang ninakaw nito sa kanya. Sa bawat hakbang ng mga pulis, habang kinakalagkad sila palabas ng ballroom, ang bawat yabag ay tila musika sa pandinig ni Flavia. Ang ritmo ng katarungang matagal niyang ipinagdasal sa dilim. Naiwan ang bulwagan sa isang nakabibinging katahimikan matapos mailabas ang mga Ferrer. Ang mga panauhin na dati ay nakikisabay sa tawanan ng mga salarin ay dahan-dahan na ring nag-alisan, dala ang balitang yuyumaning sa buong bansa bukas. Sa gitna ng malawak at bakanteng ballroom, nanatiling nakatayo si Flavia. Ang kanyang puting gown ay tila isang monumento ng tagumpay. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Adrian. Hindi ito nagsalita, ngunit ang higpit ng kanyang hawak ay sapat na upang malaman ni Flavia na tapos na ang laban. Ang bagyo ay lumipas na at sa unang pagkakataon, ang hangin na nalalanghap niya ay wala ng bakas ng lason. Tanging ang amoy ng kalayaan at ng bagong simula. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang kirot pa ring nananatili sa puso ni Flavia habang nakatingin sa bakanting upuan kung saan dapat ay nakaupo ang kanyang ama. Tapos na ang karma, ngunit ang paghilom ay kakailanganin pa ng mahabang panahon. Ang amoy ng lumang sinulid at kahoy na sedro ang unang bumati kay Flavia nang muli niyang buksan ang pinto ng kanyang sungfeo. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang pumasok sa loob, tila mga daliring ginto na humahaplos sa mga kagamitang matagal nang hindi nagamit. Ngunit sa kabila ng liwanag, ramdam ni Flavia ang isang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng silid na ito ay may bakas pa rin ng pamilya Ferrer, ang mga dokumentong naiwan ni Julian at ang mga disenyo ni Chantal na tila mga mansa sa danggal ng kanyang ama. Dahan-dahang lumapit si Flavia sa lumang silya kung saan madalas maupo ang kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Hinaplos niya ang magaspang na kahoy at sa kanyang imahinasyon, tila narinig niya ang mahinang himig ng matanda habang masayang nagbuburda. Isang patak ng luha ang humalik sa kanyang pisingi, ngunit hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng pagbawi. Nandito na ako, tatay, at hinding-hindi na nila muling makukuha ang lugar na ito. Bulong niya sa hangin. Sa mga sumunod na linggo, hindi ginamit ni Flavia ang kanyang muling nakuha na kayamanan para sa marangyang pamumuhay. Sa halip, ang Sungteo ay naging isang kanlungan. Ang balita tungkol sa kanyang katatagan ay mabilis na kumalat at isa-isang dumating ang mga babaeng may kani-kanyang kwento ng pait, mga asawang binugbog ng tadhana, mga anak na tinalikuran ng pagkakataon, at mga pusong puno ng mga sugat na tila ayaw ng maghilom. Tinuruan sila ni Flavia na magburda. Sa bawat tusok ng karayom, itinuro niya sa kanila na ang bawat pagkakamali ay maaaring maging bahagi ng isang magandang disenyo. Ang sining ng pagbuburda ay naging kanilang gamot. Sa loob ng Sungtheo, ang tunog ng mga makina at ang mahinang tawanan ng mga babae ay pumalit sa dilim na minsang nanahan sa puso ni Flavia. Isang hapon, habang abala si Flavia sa pag-aayos ng isang bagong disenyo, narinig niya ang marahang pagkatok sa pinto. Si Adrian. Nakatayo siya roon. Dala ang isang maliit na buke ng mga bulaklak ng ilang, ang paborito ng kanyang ama. Simula nang matapos ang kaso, nanatili si Adrian sa kanyang tabi, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang matapat na kaibigan na marunong maghintay. Flavia, may dumating na balita mula sa abogado. Panimula ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Ang hatol sa mga Ferrer ay pinal na. Wala silang pagkakataon para sa piyansa. Julian will be spending decades behind bars at si Doña Amalia ay mananatili sa pasilidad para sa mga may edad na bilanggo. Tumango si Flavia, ngunit walang bakas ng katuwaan sa kanyang muka. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit alam niyang ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa pagdurusa ng iba, kundi sa pagbuo muli ng sariling buhay. Salamat, Adrian. Salamat sa lahat. Tanging sagot ni Flavia habang inilalagay ang mga bulaklak sa isang plorera
sa tabi ng larawan ng kanyang ama. You don't have to thank me, Flavia. Ginawa ko lang ang nararapat para sa katarungan, sabi ni Adrian habang dahan-dahang lumalapit. Pero sana, balang araw, matutunan mo ring magtiwala muli. Hindi lang sa ibang tao, kundi sa pag-ibig na hindi nakakasakal. Naramdaman ni Flavia ang init ng presensya ni Adrian, isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa labas ng Sungtheu. Isang itim at pamilyar na kotse ang huminto, at mula rito ay bumaba ang isang taong hinding-hindi inaasahan ni Flavia na muling makikita sa harap ng kanyang pintuan. Isang babaeng balot ng itim na damit, ang mga mata ay puno ng takot at pagmamakaawa, ang dahan-dahang lumapit sa bukaanan ng Sungtheu. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin kay Flavia. Ang babaeng dati ay inaapi niya, ngunit ngayon ay siya na lamang ang tanging pag-asa niya sa mundong tuluyan nang tumalikod sa kanya. Flavia, pakiusap, pakinggan mo ako. Ang boses na dati ay puno ng pagmamataas at kamandag, ay isa na ngayong mahinang bulong na tila madudurog sa hangin. Dahan-dahang itinaas ng babaeng nakaitim ang kanyang belo, at tumambad ang mukha ni Chantal Roses. Ngunit hindi na ito ang reyna ng entablado na nakita ni Flavia sa ballroom. Ang kanyang mga mata ay lubog. Ang kanyang pisnii ay tila nawala ng buhay. At ang kanyang mga labi ay nanginghinig sa lamig ng katotohanan. Wala na ang pamilya ko, Flavia. Itinakwil nila ako dahil sa kahihiyang dinala ko sa pangalan ng mga Roses. Wala akong pera, wala akong tirahan, wala na akong kahit ano. Ang pagmamakaawa ni Chantal habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng pintuan ng Sungtheu. Tiningnan siya ni Flavia nang may malalim na katahimikan. Sa loob ng mahabang panahon, pinangarap niyang makita ang pagbagsak ng babaeng ito. Ngunit ngayong, nasa harap na niya ang kanyang kaaway na tila isang basang sisiw. Hindi katuwaan ang naramdaman niya, kundi isang malalim na awa. Isang awa na nanggagaling sa isang taong alam ang pakiramdam ng mawala ng lahat. Hindi ko ibibigay sa iyo ang Sungtheu na ito, Chantal. At hindi ko rin ibibigay sa iyo ang aking kapatawaran para lamang mapanatag ang iyong loob. Ang mahinahong sagot ni Flavia. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pot. Ngunit bilang isang tao, hindi kita hahayaang mamatay sa gutom. Maaari kang kumuha ng pagkain sa kusina ng foundation at bibigyan kita ng sapat na halaga para makapagsimula ka sa ibang lugar. Ngunit pagkatapos nito, kailangan mong harapin ang iyong sariling mga anino. Tumayo si Flavia at dahan-dahang isinara ang pinto. Iniwan si Chantal na humihikbi sa labas. Ito ang huling hibla ng nakaraan na kailangan niyang putulin. Ang pagpili sa kapayapaan sa halip na paghihigante ay ang huling hakbang ng kanyang sariling paghilom. Pagdating ng gabi, ang harden ng Sungtheu ay binalot ng isang payapang liwanag mula sa mga lamparang nakasabit sa mga puno. Nakaupo si Flavia sa isang bangko. Pinagmamasdan ang kanyang mga kamay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga paso at sugat ay wala na. Napalitan ng mga pilat na nagsisilbing mapa ng kanyang katatagan. Lumapit si Adrian at tumabi sa kanya. Hindi ito nagsalita. Tila sapat na ang marinig ang daloy ng hangin at ang huni ng mga kuliglig sa paligid. Dahan-dahang kinuha ni Adrian ang kamay ni Flavia at pinagmasdan ang bawat daliri nito ng may matinding paghanga. Alam mo, Flavia, sa bawat tahi na ginagawa mo, hindi mo lang binubuo ang tela. Binubuo mo rin ang pag-asa sa puso ng maraming tao. Bulong ni Adrian. Ang kanyang tinig ay puno ng init na tila isang yakap sa kaluluwa. Adrian, natatakot ako na baka hindi ko na kayang magmahal muli gaya ng dati. Ang pag-amin ni Flavia. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nang ingilid ang luha. Masyado ng maraming lason ang dumaan sa puso ko. Iniharap ni Adrian si Flavia sa kanya. Sa ilalim ng bituin,
ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Hindi kita hinihiling na magmahal gaya ng dati, Flavia. Dahil ang nakaraan ay puno ng pagdurusa. Ang nais ko ay ang magmahal ka sa paraang malaya. Isang pag-ibig na hindi kailangang magsakripisyo ng sariling danggal. Hindi kita bibigyan ng bagong hawla, Flavia. Narito ako para maging hangin sa ilalim ng iyong mga pakpak. Dahan-dahang iniyuko ni Adrian ang kanyang ulo at inilapat ang isang matamis at magalang na halik sa likod ng palad ni Flavia. Ang haplos ng kanyang mga labi sa balat ni Flavia ay tila isang sumpa ng katapatan at respeto. Naramdaman ni Flavia ang isang kakaibang kilig na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Isang damdaming hindi nakakasakal kundi nagbibigay ng liwanag. Tumingin si Flavia sa abot tanaw kung saan dahan-dahang sumisikat ang liwanag ng bukang liwayway. Ang bawat hibla na kanyang buhay ay maayos na muling natahe. Ang katarungan ay nakamit na. Ang mga kaaway ay nasa likod na ng mga rehas at ang pinakamahalaga, ang kanyang sarili, ay muli na niyang nahanap. Sa huling pagkakataon, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ni Adrian. Hindi na siya ang babaeng nakakulong sa bodega. Siya na ang reyna ng kanyang sariling kapalaran, handang humarap sa bukas na puno ng pag-asa at wagas na pag-ibig. Lumipas ang 5 taon na tila, isang mabilis na paglipas ng karayom sa tilang lino. Sa loob ng malawak at maliwanag na bulwagan ng Flavia's Grace Foundation, ang hangin ay hindi na amoy lason o amag, kundi halimuyak ng mga sariwang sampaguita at bagong sinulid. Ang bawat sulok ay puno ng buhay. Mga kababaihang dati ay nakayuko sa takot, ngayoy taas noong bumubuo ng kani-kanilang mga pangarap sa pamamagitan ng sining ng pagbuburda. Nakatayo si Flavia sa tapat ng isang malaking bintana. Pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa harden ng foundation. Ang kanyang muka ay wala na ang bakas ng pagod at hapes. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong nakaligtas sa impyerno ang makakaunawa. Sa kanyang dibdib, suot niya ang isang maliit na locket na naglalaman ng larawan ng kanyang ama, ang lalaking nagtanim ng binhi ng katatagan sa kanyang puso. Hindi ko sila kinalimutan, ngunit hindi ko na rin sila hinahayaang magkaroon ng puwang sa aking kasalukuyan. Bulong ni Flavia sa kanyang sarili habang inaalala ang mga Ferrer. Nabalitaan niya kamakailan na si Julian ay tuluyan ng tinalikuran ng lahat sa loob ng bilangguan, habang si Doña Amalia ay nabubuhay sa isang mundong puno ng kalituhan. Madalas na tinatawag ang pangalan ni Flavia sa gitna ng kanyang pag-iisa. Para kay Flavia, sapat na ang katarungang ibinigay ng batas. Ang kanyang kapatawaran ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang kaluluwa. Isang pagpili na putulin ang huling tanikala ng pot upang tuluyan siyang makalaya. Naramdaman niya ang isang pamilyar at mainit na presensya sa kanyang likuran. Hindi na kailangang lumingon ni Flavia upang malaman na si Adrian iyon. Dahan-dahang ipinatong ni Adrian ang kanyang mga kamay sa balikat ni Flavia, isang hawak na puno ng pag-aalaga at walang halong pagmamay-ari. Handa na ang lahat para sa ating anibersaryo, Flavia? Ang mga kababaihan ay naghanda ng isang espesyal na pangtatanghal para sa iyo. Ang masuyong sabi ni Adrian. Humarap si Flavia sa kanya at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Adrian. Salamat sa pananatili. Kahit noong ang tanging kaya ko lang ibigay ay ang aking mga sugat. Ang mga sugat mo ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo, Flavia. At ang paghilo mo ang aking pinakamalaking tagumpay. Tugon ni Adrian habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ni Flavia. Walang pagmamadali, walang takot. Ang kanilang pag-ibig ay tila isang mahusay na pagkakatahi ng dalawang magkaibang hibla, naging matibay at maganda dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan. Ang kwento ni Flavia ay nag-iwan ng isang mahalagang aral sa bawat pusong nakikinig, na ang bawat tao ay may kakayahang bumangon mula sa pinakamadilim na bodega ng buhay.
na ang tunay na sining ay hindi lamang matatagpuan sa mga mamahaling tela, kundi sa pagbuo muli ng sariling pagkatao matapos itong durugin ng iba. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang bilangguan ng utang na loob, kundi isang malayang espasyo kung saan ang bawat isa ay maaaring lumago at magningning. Sa huling sandali ng dapit hapon, magkahawak kamay na naglakad ang dalawa patungo sa gitna ng bulwagan. Ang bawat hakbang ni Flavia ay puno ng dangal. Ang kanyang bawat hininga ay puno ng pasasalamat. Ang bagyo ay tapos na, at sa kanyang harap ay isang mahaba at makinang na landas, isang buhay na siya mismo ang nagburda, gamit ang mga hibla ng katapangan, katarungan at wagas na pag-ibig.